Kabanata 1, Pagsisimula. Sa kalaliman ng gabi. Sa Green Bamboo Upper Class Area, Jinhai City. Hawak ni Shifeng ang isang folder ng mga dokumento, habang tahimik siyang nakaupo sa leather sofa. Nakatingin sa pool sa labas sa pamamagitan ng French window, si Shifeng ay napuno ng parehong pagkabigo at ayaw. Siya ang kapitan ng Shadow, isa sa nangungunang 4 na gaming workshop ng Jinhai City. Siya ay nag-utos ng isang guild ng 10,000 tao. Higit pa rito, siya ang sikat na eksperto ng Jinhai City, siya ang sword magician. Gayunpaman, ngayon ang tanging magagawa niya ay inumin ang kanyang kalungkutan sa loob ng kanyang tahanan. 10 taon, ginugol niya sa paglalaro. 10 taon, nakipaglaban siya sa mga labanang puno ng dugo. Naranasan niya ang hindi mabilang na pagsubok at pagdurusa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, matagumpay na naitatag ni Shadow ang 10 estado ng lungsod sa wakas ay kaya na nilang kalabanin ang first-rate guilds. Gayunpaman, bago niya matamasa ang alinman sa walang katapusang kaluwalhatian na iyon, ang isang dokumento ay ginawa ang lahat sa lumilipas na usok, kapag nawala na, hindi na babalik. Hindi inakala ni Shifeng na masasayang lang ang kanyang 10 taong pagsisikap. Napakarami niyang isinakripisyo para lang sa laro at gayunpaman, ang ginawa lang niya ay nagbigay daan para sa iba hanggang sa dulo. Ang lahat ng ito ay nagwakas dahil tinutulan niya ang desisyon para sa Shadow na sumali sa Super Guild, World Dominators. Hindi pa kinabukasan bago siya binigyan ng Lanhua Financial Group ng kanilang tugon. Kinailangan niyang tanggalin ang kanyang level 200 Sword King, ang account na ginugol niya ng 10 taon ng dugo at pawis, at upang kolektahin ang kanyang settlement check mula sa Financial Department. Ang natanggap lang niya ay 5 million credits at isang mansyon. Kung ihahambing sa itinatag na 10 estado ng lungsod sa loob ng virtual na kaharian na gumagawa ng pera, hindi man lang ito maituturing na isang patak sa karagatan. Naisip ni Shifeng kung gaano kalaki ang naiambag niya kay Shadow. Naisip niya kung paano ginawa ng kanyang mga pagsisikap ang Lanhua Groups sa isang malaking financial group. Pagkatapos, naisip niya kung paano pa rin nila siya itinapon, na para bang wala siyang pinagkaiba sa basura. Si Shifeng ay nanumpa na siya ay maghihiganti para sa kanilang mga aksyon. Hindi ko na lang ito hahayaan. At worst, magsisimula na lang ulit ako. Ang mga mata ni Shifeng ay kumislap ng may kumpiyansa at resolusyon. Pinunit ng kanyang mga kamay ang kontrata ng pagtatapos sa maliliit na piraso. Kinuha niya ang bote ng alak sa ibabaw ng mesa, nilagok niya ang ilang subo. Kahit na wala na sa kanya ang kanyang Sword King account, kahit na wala na sa kanya ang suporta ng kanyang kuponan, ang mga kasanayan at kaalaman na kanyang nakuha mula sa laro ay hindi magtataksil sa kanya. Hanggat nananatili ang kanyang mga kasanayan, maaari pa rin siyang bumangon muli sa loob ng dumain ng Diyos, kaya niyang muling itayo ang sarili niyang kaharian. Umaga. Sikat na ang araw. Chu! 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 Patuloy na tumunog ang alarm ng telepono. Galit na nagising si Shifeng. Walang magawa niyang inabot ang kanyang telepono sa tabi ng kama, nababanaag pa rin sa kanya ang epekto ng pag-inom kahapon. Hoy, anong meron? Kuya Feng, ako na, Blackie. Nagtatanong ka pa kung anong meron. Hindi ba tayo pumayag na maging professional gamers? Nagre-recruit ang Shadow Workshop sa school natin ngayon. Di ba gusto mo lagi maging core member ni Shadow? Bahagyang nalito si Shifeng. Pinaalis lang siya ng Lanhua Financial Group, kaya bakit siya dadalo sa pagsusulit ni Shadow? Kuya Feng! Kuya Feng! Naririnig mo ba ako? Alas 10 ang test nila. Kung hindi ka magmadali, hindi ka makakarating. Blackie, stop joking around, kakatanggal ko lang kay Shadow. Pinatanggal? Kuya Feng, gaano karami ang nainom mo kahapon? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin gising. Paano ka matatanggal sa trabaho kung hanggang ngayon ay hindi pa nagre-recruit ng kahit sino si Shadow? Sige, halika na lang. Naputol na ni Blackie ang tawag bago sumagot si Shifeng. Nang tumingin si Shifeng sa kanyang telepono ng tulala, natuklasan niya na ang luma at sirang iPhone 6 na ito ay hindi niya telepono. Ang kanyang telepono ay ang pinakabagong iPhone 12. Kaagad, siniyasat ni Shifeng ang kanyang paligid. Ang sumalubong sa kanyang mga mata ay isang magulong silid, hindi lalampas sa 15 metro kwadrado. Sa paligid, may mga libro sa mga diskarte sa paglalaro.
Sa isang sulok ng silid, sa itaas ng study table, may isang sobrang luma na laptop. Sa loob ng aparador sa tabi ng dingding, may mga damit na nakasalansan. Sa loob ng wardrobe, may salamin, isang salamin na kasalukuyang nagpapakita ng pamilyar na mukha. Napatalon si Shifeng sa gulat nang makita niya ang napakapamilyar na mukha na ito. Paano ako naging bata muli? Agad na naglakad si Shifeng patungo sa salamin. Pagkatapos lamang tumingin sa salamin, sa refleksyon na ipinakita dito, nang paulit-ulit, kinumpirma ni Shifeng na siya nga ay naging bata pa. Natulog siya sa kanyang maluho at maluwang na kwarto kahapon, ngunit ngayon ay nasa sirang lugar na ito pagkagising. Hindi lang iyon, naging bata rin siya muli. Naaalala pa rin ni Shifeng ang ilang alaala tungkol sa lugar na ito. Siya ay nanirahan dito 10 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng mahigit 6 na buwan, inupahan ni Shifeng ang lugar na ito sa pag-aatubili, lahat para makapaglaro siya ng God's Domain habang nag-aaral din sa unibersidad. Pagkatapos lamang niyang kumita ng pera sa God's Domain, ay umupa siya ng isang malaking kondominium. Naisip ni Shifeng ang mahihirap na taon na iyon. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya noong panahong iyon. Para makapag-aral si Shifeng sa unibersidad, ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng ilang mga utang. Gayunpaman, siniguro pa rin ng mga magulang ni Shifeng na padadalhan siya ng sapat na gastusin sa pamumuhay bawat buwan bilang kapalit ng pagdurusa. Buong pusong gustong baguhin ni Shifeng ang kalagayan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ang paghahanap ng trabahong may malaking sweldo habang ang mga lansangan ay puno ng mga nagtapos sa unibersidad ay napakahirap, kaya naisip niya ang mga larong virtual reality na lubhang kumikita. Itinakda ang profesional na gamer bilang kanyang layunin, bumili pa siya ng virtual gaming helmet, nagsasanay ng husto sa loob ng laro upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Sa panahong iyon, tinapay at instant noodles ang naging pagkain niya araw-araw. Para makatipid, iniwasan din niyang sumali sa mga social gathering na ginaganap ng kanyang mga kaklase, dahilan para maging invisible siya sa kanyang klase. Ang mga lalaki ay titingin sa kanya nang may paghamak, habang ang mga babae ay dumistansya sa kanya. Sa tuwing namimili si Shifeng ng cup noodles, hindi higit sa 0 credits ang kanyang wallet. Hindi man lang siya nangahas na bumili ng ham sausage, na nagkakahalaga lang ng 1 credit. Sa awa, inalok siya ng babaeng tindero doon ng ham sausage, na may diskwentong presyo. Gayunpaman, ang pakiramdam ng kanyang walang laman na wallet ay naging dahilan upang tumanggi si Shifeng ng may matinding pag-aatubili. May naglalaro ba sa akin? Tinitigan ni Shifeng ang kanyang nakababata sa pamamagitan ng salamin at sa pamilyar na kapaligiran. Hindi napigilan ni Shifeng na umiling, tinatanggihan ang ganoong konklusyon. Maging ang Amerika, bilang pinakamaunlad na bansa sa mundo, ay walang ganoong nakapagpapasiglang teknolohiya. At saka, sino ang maglalaro ng ganoong biro sa isang kawawang matandang tiyuhin na tulad niya? Tiningnan ni Shifeng ang oras sa kanyang telepono. Ika-19 Abril -2019. Huwag mong sabihin sa akin na ako ay muling nagkatawang tao. Isang mapait na ngiti ang ipinakita sa mukha ni Shifeng. Naalala niya ngayon ay ika-5 ng Agosto, sa taong 2139. Hindi posibleng Abril ng 2129, ang taon na siya ay nag-aaral pa sa unibersidad. Umiling si Shifeng, sinusubukang gisingin ang sarili. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang kalooban, nakahawak pa rin siya sa isang hibla ng pag-asa, na nagnanais na siya ay muling magkatawang tao, na bumalik sa panahon 10 taon na ang nakararaan. Naglakad siya patungo sa desk, pinaandar ang laptop. Kahit na ang oras sa kanyang telepono ay maaaring pekeng, ang impormasyon sa internet ay tiyak na hindi magagawa. Pagkatapos mag-surf sa web ng ilang minuto, si Shifeng ay lubos na nawasak. Ang lahat ng impormasyong nahanap niya sa internet ay nagpakita na ngayon ay ika-19 ng Abril, 2129. Maging ang pinakahihintay na opisyal na petsa ng paglabas ng domain ng Diyos ay malinaw na ipinakita sa opisyal na site nito, na nagbibilang hanggang 6 na araw mula ngayon, ika-25 ng Abril. I really have been reincarnated. Bumalik ba talaga ako sa 10 years ago? Mariing tinitigan ni Shifeng ang balita ng God's Domain, tumutulo ang emosyonal na luha mula sa gilid ng kanyang mga mata.
Mahirap ilarawan ang damdamin ni Shifeng sa sandaling iyon. Parehong panghihinayang, lungkot, at saya ang naramdaman niya. Parang panaginip lang ang lahat ng nasa harap niya. Gayunpaman, ang huni ng mga insekto at ang malamig na hangin na nanggagaling sa air conditioner ay nagsabi sa kanya kung hindi na ang lahat ay totoo. Sa pagtingin sa kanyang telepono, sa larawan ng pamilya nakuha niya nang pumasok siya sa unibersidad, hindi napagtanto ni Shifeng na ang kanyang mga magulang ay may puting buhok. May mga kulubot pa ang gilid ng mga mata ng kanyang ina. Hindi na sila masigla gaya ng dati, talagang matanda na sila ngayon. 1 taon at kalahati na ang lumipas mula nang ilabas ang God's Domain nang mapansin ni Shifeng kung gaano katanda ang kanyang mga magulang. Ang malaking halaga ng utang, labis na paggawa, at stress ang naging dahilan ng pagkakasakit ng kanyang mga magulang, ng malubha. Ang pagpapagaling sa kanila ay nangangailangan ng milyon-milyong credits, ngunit sa panahong iyon, si Shifeng ay isa lamang squad captain sa Shadow. Ang perang kinita niya ay malayo sa sapat para sa ganoong kamahal na gastos. Sinubukan ni Shifeng ang lahat upang mangolekta ng sapat na pera, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kahit na sinubukan niya ang lahat, iniwan pa rin siya ng mga magulang ni Shifeng makalipas ang ilang buwan. Sa kanyang nakaraang buhay, nabigo siyang alagaan ng maayos ang kanyang mga magulang. Paano niya nalaman ang sakit at paghihirap? Matapos makamit ni Shifeng ang milyon-milyong credits, ang sakit na ito ay nanatili sa puso ni Shifeng ng walang hanggan. Hindi niya akalain na gagawing biro siya ng tadhana. Siya ay hindi inaasahang bumalik sa panimulang punto, nagsimula pabalik mula sa zero. Great! This is just too great! Haha! Since I have reincarnated, I have to change everything. I will earn enough money to core mom and dad, and I will let them live a life without worries. Tahimik na sumumpa si Shifeng sa sarili, habang pinupunasan ang mga luha. Nang nagpaplano si Shifeng para sa kanyang kinabukasan, muling tumunog ang tawag ni Blackie. Patuloy na hinihimok si Shifeng na pumunta kaagad sa unibersidad para sa pagsusulit. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Shifeng. Nagbihis siya sa isang nakaka-relax na bilis, inayos ang sarili, bago tumungo sa Jinhai University. Hindi siya maaaring maging mas pamilyar kay Shadow. Naalala pa ni Shifeng. Noong nag-aaral pa siya sa unibersidad, ang pinahahalagahang anak ng Lanhua Group, si Lan Hailong, ay nagsimula ng Shadow Workshop para makapasok sa God's Domain. Nag-invest din si Lan Hailong ng malaking pondo sa recruitment ng mga student expert ng Jinhai University. Lumahok si Shifeng sa pagsusuri ni Shadow noong panahong iyon, matagumpay na naging pangunahing miyembro ng workshop, samantalang si Blackie ay naging isang panlabas na miyembro. Matagal nang masaya si Shifeng pagkatapos ng insidenteng iyon. Pagkatapos ng 3 taon na pamumuno ng Shifeng, pinahintulutan ng Shadow Workshop ang Lanhua Group na kumita ng malaki mula sa God's Domain na mabilis na naging malaking financial group. Gayunpaman, hindi akalain ni Shifeng na si Lan Hailong ang personal na magpapaalis sa kanya. Dahil siya ay muling nagkatawang tao, mayroon siyang ganap na kalamangan sa loob ng domain ng Diyos na wala sa iba. Natural, hindi siya sasama sa Shadow para maging isang tuol na kumikita sa iba. Nais niyang tahakin ang ibang landas, isang landas kung saan siya nakipaglaban hindi para sa iba, ngunit para sa kanyang sarili. Nais niyang alisin ang pangangailangan ng kanyang mga magulang na magpadala sa kanya ng mga gastusin sa pamumuhay. Gusto niyang bayaran lahat ng utang na nakolekta nila. Para magawa yon, gusto niyang makipagsapalaran, magsimula ng sarili niyang workshop, magsimula ng sarili niyang kumpanya, at magtayo ng sarili niyang virtual na kaharian, lahat para mamuhay ng mas magandang buhay. Sa sandaling dumating si Shifeng sa teaching block 1, nakita niya ang isang payat at matangkad na figura sa harap ng gusali. Ang tanned youth ay pacing sa paligid ng hallway sa isang takot, ang taong ito ay si Blackie. Kuya Feng, you've finally decided to show up. Buti na lang at hindi pa nagsasara ang registration, kaya bilisan na natin at mag-sign up. Nag-aalalang sabi ni Blackie matapos makita si Shifeng. Umiling si Shifeng, seryosong sinabing, Blackie, hindi ako sasali sa Shadow, magbubukas ako ng sarili kong workshop. Sasamahan mo ba ako? Si Blackie ay isang taong nakilala ni Shifeng sa isa pang laro ng virtual reality, ang dating ay may magandang kasanayan. Marami silang hinarap na pagsubok na magkasama at wala silang pinagkaiba sa mga tunay na kapatid sa puntong ito.
Sa tagal nilang magkasama sa Shadow, nagpakita si Blackie ng mahusay na talento sa administrasyon, kahit na kulang siya sa talento sa paglalaro. Malinaw at maayos niyang pinamahalaan ang daang libong miyembro ng guild. Kung si Shifeng ay may tulong ni Blackie sa pagkakataong ito, ang kanyang mga plano ay isang hakbang pa. Gayunpaman, igagalang niya ang desisyon ni Blackie. Dahil wala si Shifeng ngayon, at hindi rin ganoon kaganda ang kalagayan ng pamilya ni Blackie. Pinili lamang ni Blackie na maging isang profesional na gamer, at sumali sa Shadow upang makakuha ng ilang credits para sa mga gastusin sa pamumuhay. Natigilan si Blackie sa sinabi ni Shifeng, ibinaba ang kanyang ulo sa katahimikan. Masyado lang biglaan. Hindi lang iyon, iba ang pakiramdam ng Shifeng na nakita niya ngayon. Hindi tulad ng kanyang nakagawiang pag-uugali, si Shifeng ay kasalukuyang nagbigay ng hindi matinag at may kumpiyansa na aura. Matapos ang isang buong minuto, itinaas ni Blackie ang kanyang ulo upang tingnan si Shifeng. Kuya Feng, stop speaking nonsense. Alam mo ba kung magkano ang isang virtual gaming helmet? That's 8,000 credits. You also need at least 6 people to start up a workshop. What about the workplace, salary, and everything else? Just the initial startup funds would require 70 to 80,000. Andun din yung follow-up investments. Napakaraming credits. Do you have that many credits right now? Alam na alam ni Blackie ang mga kalagayan ni Shifeng. Alam niyang hindi mayaman ang sambahayan ni Shifeng, kaya gusto niyang hikayatin si Shifeng mula sa ganitong uri ng nakatutuwang pag-iisip. Tama ka. Sa ngayon, wala pa akong credits para sa isang God's Domain virtual gaming helmet. Tumango si Shifeng bilang pag-amin. Parang sinabi ni Blackie. Kahit 70 hanggang 80,000 lang ay itinuring na maliit na halaga. Naalala ni Shifeng na gumastos si Lan Hailong ng mahigit 5 million credits para sa daang lalaking workshop na kanyang na-recruit. Gumastos din siya ng higit pa sa mga huling yugto upang i-upgrade ang kalidad at lakas ng workshop. Dahil ito nga, kaysa makipagsapalaran, hindi ba mas ligtas na sumali sa Shadow? At least, makakapagbigay si Shadow sa amin ng virtual gaming helmets. Kung hindi, kalimutan ang pagiging profesional na mga manlalaro, hindi namin magagawang para maglaro. Nang makitang naiintindihan ni Shifeng ang ubod ng problema, nakahinga ng maluwag si Blackie, habang hinihila niya si Shifeng papasok sa teaching block. Inalis ni Shifeng ang kamay ni Blackie, mahigpit na tinitigan si Blackie bago sinabi sa seryosong tono, plano ko pa ring magsimula ng sarili kong workshop. Ayokong kontrolin ng iba. Kaya, Blackie, samahan mo ba ako? Hindi ipipilit ni Shifeng si Blackie dahil wala siyang anumang garantya. Hindi rin niya maibubunyag ang sikreto na siya ay muling nagkatawang tao. Umaasa lang siya na maniniwala si Blackie sa kanya. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Shifeng, naramdaman ni Blackie na kakaiba ang kinikilos ni Shifeng ngayon. Ito ay kabaliwan. Alam ng lahat na hindi ka makakakuha ng pera sa mga unang yugto ng virtual na laro. May paraan ba si Shifeng para kumita sa God's Domain? Kahit na sila ay gumawa ng pera, ito ay pagkatapos ng ilang buwan. Wala silang ganoong karaming oras upang sayangin. Pagkatapos ng ilang oras na pag-alinlangan, nag-aatubili na sumagot si Blackie, naiintindihan ko. Ikaw ang boss. Magsisimula ako ng workshop kasama ka, ngunit paano ang virtual gaming helmets? Hindi tayo makakapaglaro kung wala sila, tama ba? Agad na lumuwag ang nakakunot na mga kilay ni Shifeng habang masayang pumalakpak sa mga balikat ni Blackie, na nagsasabing, ngayon ito ang aking magaling na kapatid. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga helmet sa paglalaro. Naaalala ko na ang domain ng Diyos ay may panahon ng pagsubok na magagamit para sa mga mag-aaral sa unibersidad. Bawat unibersidad ay may distribution point at, hanggat ipinapakita mo sa kanila ang iyong student identification, pagkatapos, sa loob ng 10 araw, maaari kang makakuha ng gaming helmet ng libre. Tara at tingnan natin. Ano ang gagawin natin pagkatapos ng 10 araw? Namumula ang tanned na mukha ni Blackie, biglang naramdaman na madilim ang kanyang kinabukasan. Bakit kailangan niyang paniwalaan si Shifeng? Ito kaya ang kumpiyansa at katatagan ni Shifeng. Walang magiging problema sa pakikipagsapalaran kasama si Shifeng, di ba? Ano ang maaari mong gawin sa 10 araw sa domain ng Diyos? Siguradong mawawalan sila ng recruitment period ng workshops pagkatapos ng 10 araw. Sa huli,
Kailangan pa nilang bilhin ang gaming helmet, ngunit saan manggagaling ang pera? Kahit isang profesional na gamer na may isang grupo, ay hindi makakakuha ng 16,000 credits sa loob ng 10 araw pagkatapos ng pagbubukas ng domain ng Diyos. Ipaubaya mo sa akin ang problema sa pera. Nagpakita si Shifeng ng isang confident na ngiti habang pinapalakpak niya ang mga balikat ni Blackie. Ang pagkamit ng 16,000 credits sa loob ng 10 araw ay talagang isang purong pantasya. Gayunpaman, mayroon siyang espiritu bilang isang reincarnated na tao. Ano man ang mga hamon, malalagpasan niya ang lahat ng ito, at ang paglabas ng God's Domain ang simula ng kanyang pagbangon. Pagkatapos, dinala ni Shifeng si Blackie para kunin ang mga virtual gaming helmet. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang pera upang bumili ng 2 malalaking kahon ng instant noodles. Inilagay ang mga ito sa ilalim ng kanyang mesa sa kanyang inuupahang bahay. Sapat na ang mga ito para tumagal siya ng mahigit 10 araw. Pagkatapos ipaalam kay Blackie ang ilang bagay sa God's Domain, tahimik na naghintay si Shifeng sa pagbubukas ng God's Domain. Ika-25 ng Abril, ika-9 ng gabi. Sa loob ng madilim at tahimik na silid, buhay na buhay ang ilang kislap ng liwanag. Nakahiga si Shifeng sa kanyang kama, marahang pinindot ang start button habang nakapikit. Domain ng Diyos, narito ako. Kabanata 2, Kahilingan ni Sherlock. Para ma-accommodate ang karamihan ng mga manlalaro, maaaring laruin ang God's Domain habang natutulog. Gayon din, ang oras sa loob ng laro ay iba kaysa sa katotohanan, kung saan ang 2 oras sa loob ng laro ay katumbas ng 1 oras sa katotohanan. Ang bawat araw sa loob ng laro ay binubuo ng 48 oras, na binubuo ng 30 oras sa araw at 18 oras ng gabi. Hindi lamang iyon, upang payagan ang karamihan ng mga taong nagtatrabaho sa klase na tamasahin ang laro, gabi, sa katotohanan, ay araw sa laro. Dumaan si Shifeng sa isang multicolored tunnel pagdating niya sa God's Domain, pagdating sa isang solemn gintong templo. Isang babaeng anghel na may 4 na pares ng mga pakpak ang lumipad patungo kay Shifeng. Halos kasing laki lang ng palad niya. Hello adventurer, welcome to God's Domain. Ako ang Navigation Angel, Gabriel. Ipapakilala ko sa iyo ang 4 na pangunahing kategorya at 12 pangunahing trabaho. Mangyaring piliin ang trabaho na pinakagusto mo. Gamit ang isang kumpas ng maliit na kamay ni Gabriel, isang ilustrasyon na nagpapakilala sa 12 pangunahing trabaho ang lumitaw sa harap ni Shifeng. Ang 12 trabahong ito ay ikinategorya sa 4 na pangunahing klase. Mandirigma, Shield Warrior, Guardian Knight, Berserker. Espesyalista sa armas, Swordsman, Assassin, Ranger. Manggagamot, Cleric, Druid, Oracle. Mage, Elementalist, Summoner, Cursemancer. Ang mga mandirigma ay dalubhasa sa pagtatanggol laban sa mga halimaw, ang mga espesyalista sa armas na nakatuon sa pisikal na pinsalang output, ang mga manggagamot ay nakatuon sa pagpapagaling, sa lamangkero nakatutok sa mahiwagang pinsala output. Ang bawat trabaho ay may kanya-kanyang estilo ng labanan, na isa sa mga pangunahing selling point ng God's Domain. Sa kanyang nakaraang buhay, pinili ni Shifeng ang swordsman sa ilalim ng weapon specialists, at nakilala pa siya bilang sword magician. Masyado nang namuhunan si Shifeng sa trabaho ng swordsman, kaya natural, hindi siya pipili ng ibang trabaho. Pinili niya ang klase ng swordsman na pamilyar sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Tapos na ang pagpili ng trabaho. Mangyaring magtalaga ng pangalan para sa iyong karakter. Yifeng. Pinili ni Shifeng ang parehong pangalan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay. Tagumpay ang pagbibigay ng pangalan. Gusto mo bang ayusin ang iyong hitsura? Limitado sa 15% ang rate ng pagsasaayos. Sa sandaling pag-isipan ito, pinili ni Shifeng na ayusin ang hitsura ng kanyang karakter ng 15% para hindi mapansin. Sa pamamagitan nito, walang makakakilala kay Shifeng kung nakita nila ang kanyang karakter, kahit na hindi ito kasing gwapo ng orihinal. Mangyaring pumili ng lugar ng kapanganakan sa Star Moon Kingdom. Isang mapa na nagpapakita ng 10-10 lungsod na kabilang sa Star Moon Kingdom ay lumitaw sa harap ni Shifeng. Ang pagbubukas ng God's Domain ay globally synchronized. Upang mapaunlakan ng daan-daang milyong manlalaro, ang mga lupain ng God's Domain ay hindi kapanipaniwalang malawak, na may sukat ng hanggang 2 o 3 beses ng Earth,
at ang mga kaharian sa loob ay masagana. Gayunpaman, ang tirahan at lungsod ng isang manlalaro, sa katotohanan, ay nagpasya kung saan sila magsisimula, kaya ang mga manlalaro ay maaari lamang pumili ng mga lungsod sa loob ng bansa. White River City. Hindi binalak ni Shifeng na pumili ng ibang lungsod, kaya pinili niya ang White River City na pinakapamilyar sa kanya. Ang White River City ay ang ikalimang ranggo ng Star Moon Kingdom na lungsod. Ito ay isang mahalagang lungsod sa hilaga ng Star Moon Kingdom. Mayroong ilang mga workshop na piniling bumuo doon upang maiwasan ang mga pakikibaka sa pagitan ng malalaking guild. Kinumpirma ng lungsod. Darating ang manlalaro sa Red Leaf Town ng White River City sa loob ng 3 segundo. Binabati ka namin ng maligayang paglalaro. Ang paningin sa harap ni Shifeng ay agad na lumabo nang siya ay pinaalis. Red Leaf Town, ang mga gusaling magulo. Ang pagkakaayos doon ay may katulad na estilo sa medieval ages. Pinuno ng mga NPC ang mataong kalye na nagpaparamdam sa kanila na parang ibang mundo ito. Dumating si Shifeng sa harapan ng isang simbahan. Ang kanyang bagong anyo ay kahawig ng isang walang pera na swordsman. Kasalukuyan siyang nakasuot ng gray na novice leather armor, at sa kanyang baywang ay nakasabit ang isang novice sword. Napunta pa rin ako sa Red Leaf Town, sa wakas. Bahagyang ngumiti si Shifeng habang tinitingnan ang pamilyar na tanawin ng maliit na bayan, namumuo ang kumpiyansa sa loob niya. Sa sandaling yon, maraming mga manlalaro ang nagsimulang gumala sa paligid ng bayan, nakikipag-usap sa mga NPC sa pag-asang makakuha ng tugaygayan para sa isang quest. Mayroon ding ilang mga manlalaro na lumabas ng nayon, pumunta sa ilang upang pumatay ng mga halimaw. Bawat isa sa kanila ay ginagampanan ang kani-kanilang mga gawain na para bang buhay nila ang nakasalalay dito at hindi nila maiwasang hilingin na hatiin ang kanilang oras sa dalawa. Hindi pinansin ni Shifeng ang ibang mga manlalaro. Sa isang bahagyang pag-wave at pagpindot ng kanyang daliri, lumitaw sa kanyang harapan ang attribute panel ng isang player. Tauhan, Yifeng, Tao. Kaakibat na kaharian, Star Moon. Pamagat, wala. Trabaho, eskrimador. Antas, 0. HE, 100 paghahati 100. Lakas ng pisikal na pag-atake, 13. Depensa, 4. Bilis ng pag-atake, 3. Bilis ng paggalaw, 4. Mga katangian, lakas 5, agility 3, endurance 4, intelligence 2, vitality 2. Libreng attribute points, 4. Weapon mastery. One-handed sword mastery panandang pandagdag 5, apprentice rank, nagtataas ng one-handed sword damage ng 5%. Two-handed sword mastery panandang pandagdag 5, apprentice rank, pinapataas ng 5% ang two-handed sword damage. Libreng mastery points, 0. Talento sa trabaho. Swordsman talent 1, mastery na nauugnay sa espada panandang pandagdag 5. Swordsman talent 2, makakuha ng 8 libreng mastery points bawat 5 level. Swordsman talent 3, ang kasanayan sa mga kasanayang nauugnay sa espada ay tumaas ng 50%. Kasanayan. Ichop. Aktibong kasanayan. Kinakailangan, espada. Karagdagang 8 puntos ng pinsala. Cooldown, 5 segundo. Antas ng kasanayan, 1, kahusayan 0 paghahati 300. Kagamitan. Swordsman's leather shirt, gray trash. Antas 0. Depensa panandang pandagdag 2. Katatagan 1-0 paghahati 1-0. Novice sword gray trash, one-handed sword. Antas 0. Kinakailangan sa kagamitan, lakas 3. Attack power panandang pandagdag 3. Katatagan 15 paghahati 15. Sa loob ng kanyang bag, may 10 pirasong tinapay at 10 lagayan ng tubig. Ang pagkain ng tinapay ay makakabawi ng 1-0 HP bawat segundo, habang ang pag-inom ng tubig ay makakabawi ng 1-0 MP bawat segundo, at ang parehong epekto ay tumagal ng 10 segundo. Ang bawat swordsman ay nagsimula sa parehong mga katangian, ang pagkakaiba lamang ay ang paglalaan ng libreng mga puntos ng katangian. Ang bawat manlalaro ay maaaring makakuha ng 4 na libreng attribute points sa bawat pagtaas ng level. Sa bawat pagtaas ng level, ang iba't ibang paraan ng paggamit ng mga manlalaro sa mga puntong ito ay magreresulta sa kanilang sariling natatanging estilo.
Ang lakas ay nagpapataas ng physical attack power, at ang bigat sa likod ng bawat pag-atake. Ang liksi ay nagpapataas ng bilis ng pag-atake, at bilis ng paggalaw. Ang pagtitiis ay nagpapataas ng maximum na HE at tibay. Pinapataas ng intelligence ang magical attack power, at pinapataas ng maximum MP at vitality ang recovery rate ng MP at HE. Ang bawat trabaho ay nagbibigay diin sa iba't ibang katangian. Dahil ang mga swordsmen ay kabilang sa pisikal na pinsalang trabaho, karamihan sa mga tao ay uunahin ang lakas. Sa kanyang nakaraang buhay, gumawa din si Shifeng ng ganoong pagpipilian, nagdagdag ng 2 puntos sa lakas, 1 puntos sa endurance, at 1 puntos sa agility para sa bawat level. Ito ay isang napakakaraniwan at karaniwang pagpipilian. Gayunpaman, hindi binalak ni Shifeng na gawin ito sa buhay na ito. Walang pag-aalinlangan, nag-click si Shifeng sa plus sign, panandang pandagdag, para sa agility, inilagay ang lahat ng 4 na libreng attribute points dito. Tumaas ang liksi ni Shifeng sa 7 puntos, ang kanyang attack speed ay nagiging 4 at movement speed ay naging 4. Ang pamamaraang ito ng paglalaan ng punto ay isang bagay na hindi magagawa ng mga assassin na kilala sa kanilang mataas na liksi. Uunahin muna nila ang lakas, dahil ang mas maraming pinsala ay nangangahulugan ng mas madaling pag-level up. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang iniisip ni Shifeng. Para sa melee jobs, ang agility ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa mga unang yugto ng domain ng Diyos. Ito ay pinananatiling isang lihim na natuklasan lamang ilang linggo pagkatapos ng pagbubukas ng domain ng Diyos. Nang sa wakas ay nalaman na ito, hindi napigilan ng hindi mabilang na mga manlalaro ng suntukan ang kanilang mga dibdib sa panghihinayang. Pagkatapos idagdag ang attribute points, tiningnan ni Shifeng ang kanyang paligid. Ilang sandali lang ang lumipas bago ang isa pang malaking grupo ng mga manlalaro ay ipinadala dito. Ang malaberding rhombus na mga simbolo na pag-aari ng mga manlalaro ay pumuno sa hangin sa gitnang plaza, na humaharang sa mga dilaw na simbolo na kabilang sa mga NPC. Ang ganitong sitwasyon ay naging mas malaking hamon sa paghahanap ng NPC. D. Nagring ang voice communication ni Shifeng, ang pangalan ng tumatawag ay nagpapakita ng Black Cloud. Si Blackie ang tumatawag. Kuya Feng, Cursemancer ang pinili ko at ipinadala sa Falling Moon Town. Nasaan ka? Ngayong nakapasok na siya sa God's Domain, si Blackie ay labis na nasasabik, nangangati na simulan ang kanyang paglalakbay ng mabilis. Nasa Red Leaf Town ako, hindi ganoon kalayo sa Falling Moon Town. Tutulungan kitang mag-level up, kaya pumunta ka sa Red Leaf Town. Sabi ni Shifeng. Brother Feng, you must be crazy. Alam mo ba kung gaano kalayo ang Falling Moon Town mula sa Red Leaf Village? Sinasabi ng map na abutin ako ng 7 oras upang makarating doon. Mahuhuli ako sa lahat ng iba pang mga manlalaro ng marami. Kung pupunta ako doon, mag-isa na lang tayong mag-level up at magkita sa White River City pagkatapos maabot ang level 1-0. Halos maubo ng dugo si Blackie sa galit. Ang paggamit ng 16,000 credits sa loob ng 10 araw ay kabaliwan na. Sa halip na galit na mag-level up pagkatapos pumasok sa God's Domain, hiniling sa kanya na mag-aksaya ng 7 oras. Hindi niya gagawin yon, kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Don't worry. You should just come over. Mabilis mong babalikan ang oras na sinayang mo. Matamlay na sabi ni Shifeng. Nang marinig ni Blackie ang kumpiyansa na tono ni Shifeng, tuwang-tuwa siyang nagtanong, Brother Feng, maaaring mayroon kang impormasyon ng beta tester. Ang God's Domain ay nag-imbita ng ilang tao na subukan ang laro bago ito magbukas at ang mga taong ito ay tinawag na beta tester. Ang mga beta tester na ito ay maaaring makakuha ng unang kamay na impormasyon para sa God's Domain at bagamat ang mga pagbabago ay gagawin sa laro, ang beta tester ay higit na makakaalam ng higit pa kaysa sa mga regular na manlalaro. Ano sa tingin mo? Bilisan mo lang dito. Sagot ni Shifeng sa misteryosong tono, tumatawa. Nang marinig ang mga salita ni Shifeng, alam ni Blackie na may mapagkakatiwalaang impormasyon si Shifeng at hindi niya maiwasang matuwa na nagsasabing, okay, hintayin mo ako Kuya Feng, pupunta ako roon kaagad. Tinapos ang tawag ni Blackie, naglakad si Shifeng patungo sa isang maliit na madilim na eskinita ng bayan. Mayroong daan-daang mga NPC sa Red Leaf Town. Gayunpaman,
Ang mga NPC na nagbigay ng quests ay may bilang lamang sa 10, habang ang hidden quests ay may bilang na 5, at ang unique quests ay isa lamang. Ang isang natatanging quest ay hindi na magagamit kapag nakumpleto ng isang manlalaro. Ang natatanging paghahanap sa Red Leaf Town ay natuklasan lamang 2 buwan pagkatapos ng pagbubukas ng God's Domain at nagdulot ito ng sensasyon sa buong White River City sa huling pagkakataon. Dahil kakaiba ang quest, inihayag ng maswerteng manlalaro ang paraan para makuha ito, na ikinaiinggit ng maraming manlalaro. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang quest ay hindi na magagamit kahit na gusto nilang gawin ito. Siyempre, hindi hahayaan ni Shifeng na mapunta ang natatanging paghahanap na ito sa buhay na ito. Dumating si Shifeng sa madilim na eskinita na puno ng mga pulubi na may punit-punit na damit. Ang mga pulubi ay parang mga lobo na nakatuklas ng sariwang karne nang makita nila si Shifeng na naglalakad, mabilis na pinalibutan siya habang nagmamakaawa sila ng pagkain. May isang manlalaro na nagbigay ng maraming pagkain sa mga pulubi na ito. Ang mga pulubi na ito ay hihingi ng mga bagay pagkatapos mapuno at sila ay hihingi ng mas mahal na mga bagay pagkatapos ng bawat oras. Ang manlalaro ay sumang-ayon sa lahat ng kanilang mga kahilingan, na magkasunod na tinutupad ang higit sa 10 ng kanilang mga kagustuhan. Sa kasamaang palad, ang mga pulubi ay walang ibinigay na kapalit, na naging dahilan upang ang manlalaro ay muntik ng magpop ng ugat, na naging isang biro para sa iba. Magwala ka! Sumigaw si Shifeng habang inilalabas niya ang kanyang novice sword, dahilan para mabilis na magtago ang mga walang lakas na pulubi. Naglakad si Shifeng sa isang sulok pagkatapos maghiwa-hiwalay ang mga pulubi, isang palaboy na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakahiga doon. Walang gaanong pinagkaiba ang lalaki, at ang iba pang pulubi, ngunit kung mayroon man, ito ay ang walang humpay na integridad ng lalaki, dahil siya lang ang hindi na mamalimos ng pagkain. Kailangan mo ba ng tulong, sir? Formal na tanong ni Shifeng sa lalaki. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkain? 5 araw na ang nakalipas mula noong huli akong kumain, tugon ng lalaking pulubi. Bahagyang umiti si Shifeng, seryosong nagsabi, sa kasamaang palad sir, hindi ako makakasang-ayon sa iyong nais. Ang isang normal na tao ay malamang na magbubuga ng dugo sa galit kapag narinig nila ang ganoong tugon. Gayunpaman, ang pulubi na ito ay nagpakawala lamang ng isang buntong hininga, hindi na umimik. Gayunpaman, kung handa kang magbayad ng angkop na presyo, maibibigay ko sa iyo ang pagkain na kailangan mo. Sabi ni Shifeng. Inangat ng pulubi ang kanyang ulo at tumingin kay Shifeng, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pag-asa habang sinasabi niya, kung mayroon akong pera, siguradong handa akong bayaran ang halagang ito, ngunit sa ngayon ay wala ako. Bagaman, kung ikaw ay handang tumulong sa akin, babayaran kita ng sapat na halaga. Handa ka bang tulungan ako? Pwede ko bang itanong kung ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Shifeng. Seryosong sabi ng pulubi, tulungan mo akong patayin ang mayor ng Red Leaf Town, Cross. Kahit na ang Red Leaf Town ay isang maliit na bayan lamang, ang alkalde ng bayan ay isang level 15 elite pa rin. May mga level 25 guard din sa tabi niya. Bukod pa riyan, ang pagpatay sa isang NPC ay magreresulta sa pag-aresto. Ang pagpatay sa mayor ay, walang duda, isang nakakabaliw na aksyon at walang manlalaro ang maniniwala na ito ay isang quest, dahil ito ay walang pinagkaiba sa pagsasabi sa mga manlalaro na magpakamatay. Walang sino man ang sasang-ayon sa gayong kapahamakan na kahilingan. Sige, pangako ko sayo. Walang alinlangang sumang-ayon si Shifeng na may kasamang ngiti. System, natatanging quest, Sherlock's request, tinanggap. Mga detalye ng quest, patayin si Cross, ang mayor ng Red Leaf Town, at ibalik ang mayor's insignia sa Sherlock. Ang mga manlalaro ay hindi dapat lumampas sa level 1-0. Tumalikod si Shifeng at tumungo sa Town Hall, ang lugar kung saan tinutuluyan ng alkalde, pagkatapos matanggap ang quest.